i-criticize ko yung dahang Katoliko, ang ibinili ko rito, mahigit na 6,000 piso. Yung Catholic Encyclopedia. Matagal na to, siguro 2 taon ko na nabili ito eh. Ito sabi, Christmas. The feast of the Savior's birth is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. The actual date of the Lord's birth is unknown, and its commemoration was generally included in the feast of the manifestations of the Epiphany, January 6, during the first 3 centuries of the Christmas era. In about the year 330, however, the Church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration. Sabi ng librong Katoliko, ayon ay kasaysayan ng mga 300 taon ng Katolisismo na nakalipas, ipinagdiriwang ang Pasko doon sa Epiphany. Nag-uumpisa ng January 1 to January 6. Yung palapagdiriwang nila ng Pasko. Kaya lang, noong isang 330 AD, noong 330 taon na, Iglesia sa Roma, the Church in Rome, definitely assigned December 25 for the celebration. Biniglaan ng Papa sa Roma na ang birthday ni Cristo, December 25. Kaya napaniwalaan natin, pagpupestante, nakasunod na. Sabi naman nila sa libro nila ng mga Katoliko, sabi nila, yun ikaw talagang pagkapanganak kay Cristo. Ano yun? Hindi alam yun. Hindi alam ng Katoliko. Walang Katolikong Papa sa Romang nakakaalam kahit isa na si Cristo kung kailan ipinanganak. Kaya nag-invento sila kung kailan pinanganak si Cristo. December 25. Bakit ko ito kinasabi sa'yo? Kasi sa Biblia, hindi mo nagpapat. Evento ba, ituro mo si Cristo, pinanganak, December 25. Hindi natin tulong eh. Kasi ito pa nga, Cristo, hindi December. Kasi walang yelo. Pag December, doon sa Bethlehem, kung sa pinanganak si Cristo, may yelo. Pakikita ko sa'yo, ang December, ang Bethlehem, kung saan pinanganak si Cristo, kung pasok na ang November, umuulan na ng yelo ron. Ito ngayon, pagka-December, ito ngayon ang itsura ng Bethlehem kung sa pinanganak si Cristo. Pakita mo nga yung yelo. Kita mo ang yelo. Nakita mo kapatid, nakalatag sa daan. Pag December ang yelo. Pinakita mo ba yung kotse kung gano'ng kakapal ng yelo? Yan ngayon yung Bethlehem kung saan pinanganak si Cristo. Nung ipinanganak si Cristo ayon sa Bible, walang yelo kasi mayroong mga pastor sa bukid na naglalamay sila, binabantayan yung kanilang mga kawan ng tupa. Basahin na nga natin kapatid na Daniel, 2:7, ang bukas. Ang kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki at ito'y pinalot niya ng mga lambing at inihiga sa isang pasabsaman sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa puhuyan. At may mga pastor ng lupa sa lupang hindi niyaon na nangasa parang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kanilang nila ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y utong na natakot. Sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong makatakot sapagkat narito, dinadala kayo ng mabuting balita ng malaking kagalakan, hindi siyang sasampung bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Kita mo kapatid, nung ipaanak para si Cristo, may mga pastor doon sa parang. Sino man ng pastor lang, magpapastor ng kanyang mga trupa na nung may yelo. Ang kakainin ba ng mga trupa, yelo, pati siya mahihilig siya sa ginulong. Nung ipaanak si Cristo, walang yelo kasi nagpapastor sa parang yung mga trupa. Kaya nga yung kinakanta ng Katoliko, sa Biblia, sinasabi mo, kanta Katoliko, The first moment in
wala namang pastor na ilalabas yung mga tupa niya sa gabi para panginain, may yelo kakainin. Hindi naman talagang pakain. Yelo ang mga tupa. Nakain ang mga tupa ka mo. Hindi naman ang si Cristo ng Disyembre 25. Eh na gusto ng Papa na ilagay sa Disyembre 25 yung kapanganakan ni Cristo kahit mali sa Biblia, yun lang. At saka tanong mo kapatid ha, nung panganak si Cristo, mayroong dumating na mga pantas na lalaki, mga mago, galing sa silangan. Eh kung yan ay Disyembre, taglamig. Sino namang, sabi nila, 3 hari daw yun eh. Sino namang hari na maglalakbay ng ginaw na ginaw, tatulong sila. Kahit kumelo, madadaan, wala naman siguro bagong hari gano'n. No? At totoo, hindi naman hari yung nakalagay sa Biblia. Ang pumunta kay Cristo, dumalaw ng panganak siya, mga pantas na lalaki, madya, hindi hari, mga pantas na lalaki. Sa Kapampangan, ang sabi noon, nini niya Jesus, may bait niya Bethlehem, sakop ng Judea. Yung panahon ng Ari Herodes o Reni, din mga biyasa, amini batang inaslagan, din pang la Jerusalem, sa Sabyanda, Lukarin, Kuya karin itang bibay tayari na din Diyos. Ulinigit niya yung batuina inaslagan, at itang kani, laan niyang samban. Ibig sabihin, meron pang naglakbay papunta kay Kristo na mga pantas. Meron pa namang pantas na naglalakbay ng napaka-risky kasi miski yung mga hayop mahihirapang maglakbay pagka malamig at puro yelo, magkakabunas mo na yun. Maganda yung yelo kung hindi pa naaapakan. Nung nasa New York ako, tuntua ako umapak sa yelo. Yung yelo, hindi pa naaapakan. Masarap kasi nilulunod pa ako. Pero yung yelo naapakan na, madudulas ka, magbabaligtad ka kasi nadulas na yung yelo pag naapakan na. Alam mo, mahirap pag-ubay pagka may yelo pag winter. Hindi naglalakbay ang mga tao pag winter. Yung panganak si Cristo, hindi winter. May naglakbay mga pantas na lalaki. Tapos bukod doon, si Maria at si Jose, naglakbay din. Si Cristo kasi mayroong iniutos na census si Quirino under Augustus Cesar na magpatala ang buong sanlibutan. Basahin na nga natin, kapatid na Daniel 2:1. Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanlibutan. Ito nagpala ang pamamayan na ginawa ng si Quirinio ay gobernador sa Syria. At nagsiparoon ang lahat upang sila ay mapapala bawat isa sa kanyang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea sa bayan ni David na kung tawagi Bethlehem, sapagkat siya ay sa angkan at sa lahi ni David. Magpapala siya pati ni Maria na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang tagampan. Ang nangyari, samantalang sila inalabi mo at nagalang ang mga kaarawan dapat siyang manganak. Kung palang magpadala sila Jose sa kasi Maria kagamba na siya maakot ng mga anak. Kaya inabutan sila ng mga anak, hindi sa bahay nila eh. Kaya sila matulungan eh. Kasi puno na yung mga, kasi panahon ng census, yung mga tao naglalakbay papunta doon sa mga kung saan sila nakarehistro, yung mga syudad, doon sila maglalakbay. Si Jose na asawa ni Maria, nakatala siya sa Bethlehem. Doon kasi nakatala yung mga anak ni David, doon sila magpapakala ng pangalan nila sa census. Pagdating yung panahon na yun, kagampat si Maria, doon na siya iabutan ng pangalan, kaya wala siyang matuluyang kwarto kasi puno na eh. Siguro yung mga hotel, kung meron mga tuluyan, puno na ng mga tao dahil na naglalakbay yung mga tao para magpadala dahil nabuutis si Augusto Cesar, yung Emperador Romano. O hindi na kasi sumunod pagpapapatay yung gano'n. Siguro sa takot nila, naglakbay sila lahat, mga tao sa Israel para magpatala kasama si Maria at si Jose. Kaya nung paglalakbay nila ngayon na wala silang matuluyan, siguro puno na yun, mamapunta sila sa isang oral ng hayop. Kaya kasi Cristo, hindi lang sa pasang sa kanil. Wala silang matuluyan eh. Isipin mo kapatid na Mario na,
unang naibidensya sa Biblia, si Kristo hindi pinanganak ng Disyembre o December 25. Pero kung ano gusto ng Papa sa Roma, yun ang sinabi mo. Wala siyang batayan, mali sa Biblia. Ganun ang sagot ko sa iyo. Eh, ba't niya inilagay na All Saints Day o ang araw ng mga patay ng Nobyembre? Eh, siguro naisip ko lang. Walang batayan sa Biblia. Kasi sa Biblia, wala namang araw ng mga patay. Walang araw ng mga patay sa Biblia. Wala kang mababasa na All Souls Day sa Biblia. Wala ka rin mababasa sa Biblia na All Saints Day. Primero at saka Ados. Wala nun. Invento ng taming katoliko. Wala sa Biblia. Yun ang sagot ko sa'yo, kapatid naman. Sa alam ko kasi ang pagbabasa ng Biblia, 2 times ago po akong babasa.